Okay. Magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, mahihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 5, versikulo 30 hanggang 34. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 30. Hindi ako makakagawa ng anuman mula sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Humahatol ang Panginoon na Hesukristo, hindi sa kanyang kalooban, dahil sinugo siya ng Ama. Humatol siya dahil sinugo siya ng Ama. Ang Ama ang nagsugo sa kanya. Lahat ng kapangyarihan ng Ama ay ibinigay kay Kristo. Kaya siya ay humatol at siya ang tagapagligtas. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito. 31. Ito ang sinasabi dito sa 31. Kung ako'y nagpatotoo para sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi totoo. Yan ang sinasabi. Pag nagpatotoo ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili, sabihin hindi totoo. Pero ang Ama ay nagpatotoo nga siya ay Diyos. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya paniwalaan natin ito. Ayan ang sinasabi niya, pag siya ang magpatotoo, sabihin hindi totoo. Yan. Pero ang Ama ang nagpatotoo na siya ay Diyos. Yan. Kaya paniwalaan natin si Kristo nga siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan. 32. Ito ang sinasabi dito sa 32. Iba ang nagpatotoo para sa akin, at alam ko na ang patotoo niya para sa akin ay totoo. Iba ang nagpatotoo para kay Kristo. Alam ng Panginoon nga totoo ang patotoo na sinuko niya. Sino ang nagpatotoo? Si Juan ang nagpatotoo na siya ay Diyos. Yan. 33. Ito ang sinasabi dito sa 33. Kayo'y nagpadala ng sugo kay Juan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. Si Juan ang nagpatotoo kay Kristo. Pero alam ng Diyos na totoo ang patotoo ni Juan. Dahil si Juan ang nagpatotoo na si Kristo ay Diyos. Ayan, ito katotohanan, mga kapatid kaibigan. Ayan, paniwalaan natin. Dahil ito, si Juan ang nagpatotoo patungkol kay Kristo. Totoo ang patotoo ni Juan dahil siya ay sinugo para ipahayag ang ating Panginoon. Ayan ang ibig sabihin. Last verse 34.
Ito ang sinasabi dito sa 34. Hindi sa tinatanggap ko ang patotoo mula sa tao. Subalit, sinasabi ko ang mga bagay na ito upang tayo'y maligtas. Sinasabi ng Panginoon ang mga bagay para tayo ay maligtas. Ayan. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas kundi si Yesu Kristo. Kaya sinasabi ang ng bagay para tayo ay maligtas. Ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga, aniwalaan natin, sampalatayanan natin ang ating Panginoong Kristo. Dahil siya lamang ang tagapagligtas. Wala ng ibang tagapagligtas, kundi si Yesu Kristo lamang. Gawa 4:12. Ay mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Nandito pa tayo, buhay pa tayo. Kaya nga, naghihintay ang Panginoon kung sino ang lumapit sa Kanya. Kung sino ang tumanggap sa Kanya. Ang Diyos ay hindi namimili. Binigyan tayo ng kalayaan kung saan tayo pumili. Pero mga kapatid kaibigan, kay Kristo tayo pumili para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tayo'y nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay tayo na walang hanggan. Tiyak ang ating kaligtasan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay pinanganak nga muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Pinanganak ka sa Espiritu. Dahil pag manatili ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang laman mahilig gumawa ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa cross para tayo ay maligtas. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Paniwalaan natin ito mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Pagkatapos na bautismuhan, ano gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ipatupad ang kanyang utos pag mahal natin siya. Yan. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Para hindi ka magiging sinungaling, sumunod ka, tumupad ka sa utos ng Diyos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ginawa ng Diyos ng palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ang Sabat, ang ginawa ng palatandaan. Ang ikapitong araw, noong araw na Sabado. Dahil itong nilikha itong mundo dito, langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito, pati tayo, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 6 na araw itong nilikha. Saan nag-umpisa? Paglikha ang Diyos sa sinabi ng 6 na araw.
Nag-umpisa ito paglikha sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes. 6 na araw. Ang sabi ng Diyos sa ikapitong araw ay nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng Diyos na siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, kanyang mahinirang, mga nilang sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin yan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa mga nakakilala sa kanya. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isayas 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahina, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko ng Biblia, ang ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan sa mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang, mga ligtas. Yun lang makapagsamba ron. Yung mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Ito katotohanan, mga kapatid kaibigan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ito to. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 14 hanggang 15. Ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Pahayag 20, versikulo 15. Mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon niya sa lawa na po'y. Pero pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak, makapasok ka ron sa bagong langit, makapagsamba ka ron. Dahil ang mga ligtas lamang ang makapunta ron. Ito mga kapatid kaibigan, katotohanan ito. Wala itong halo ng kasinungalingan. Tinuturuan tayo ng Diyos kumpleto. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya sambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat. Yan mga kapatid kaibigan. Ito katotohanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-share, paki-like. Yan, mga kapatid kaibigan. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.